Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Father. At babati po ako sa inyo ng Happy Fiesta in advance. Tingnan po ninyo ang inyong simbahan, ang ganda-ganda. Punong-puno ng mga ginto. Ang ganda ng iyong simbahan, kumikinang. Kaya mga kaibigan ni Jesus, kapag may bago sa buhay ho natin, kapag bago natin nakikita, napapansin po natin. Tama o hindi? Pero kapag ordinaryo lamang ating naranasan, baliwala ito sa atin. Kagaya ng ating paghinga. Pansin nyo ba ang iyong paghinga? Pansin pa ninyo? O hindi na kayo nahinga? Lahat po tayo hindi napapansin ang paghinga natin. Ano? Dahil normal lang kasi sa atin huminga. Yung mga ordinaryong bagay, hindi binibigyan natin ng pansin. Mga ordinaryong bagay, hindi natin pinagtutuunan ng halaga. Dahil normal lang ito. Ordinaryo lang itong nangyayari sa buhay ho natin. Kaya makikita po ninyo, ito ang danger po kapag mga normal o mga ordinaryong bagay, hindi natin nabibigyan ng pagpapahalaga. Hindi natin nabibigyan ng pansin. Hindi natin nabibigyan ng value. Kaya makikita po ninyo sa ating ebanghelyo ngayon, nakita ng mga ketongin si Jesus. Ordinaryo lang sa kanyang narinig na si Jesus ay nagpapagaling. Ordinaryo lang sa kanila yon dahil araw-araw nilang naririnig na si Jesus ay nagpapagaling. Ordinaryo lang. Kaya nung nasilayan nila si Jesus, sumambit sila kay Jesus. Ay, itong taong ito makapangyarihan. Lapit nga tayo sa Kanya. Narinig natin sa kanila maraming mga tao na itong taong ito ay marunong magpagaling. Magaling magpagaling. Sumambit tayo sa Kanya. Maniklod tayo sa Kanya. Magmakaawa tayo sa Kanya. Dahil yun ang sikreto Ayun. Sumambit sila kay Jesus. Nung pagsambit nila kay Jesus, gumaling sila. Pero ano ang sambit ni Jesus sa taong gumaling? Saan ang siyam? Nagulat si Jesus. Saan ang siyam? Dahil ordinaryo na nakikinig sila na maggagaling ka, naniwala silang gagaling sila, gumaling nga sila. Pero dahil ordinaryo lang po itong pangyayari sa buhay nila, hindi nila nabigyan ng halaga. At kapag hindi mo nabigyan ng halaga, hindi ka marunong mag-value o magpasalamat nito. Mga kaibigan ni Jesus, sa ating pamumuhay marami hong biyaya ang Diyos sa ating buhay. Sobrang dami. Pero ang nakikita lang po natin, ang ating mga pasanin sa buhay. Crosses. Ang ating mga krus sa buhay. Kanina nag-alay ako ng krus. Sabi ko doon na naway ang aking pag-aalay ng aking pagkamakasarili ay mawala, baguhin, at ang aking mga kamay ay handang tumulong. Ang aking puso ay handang tumanggap. Ang aking mga mata ay handang makita sa mga taong nangangailangan. Mga kaibigan ni Jesus, kapag tayo mga tao ay nasa krus, nakapakos sa krus, pasan-pasan ang krus, hindi natin nakikita ang pag-aalay na ito. Ang ating nakikita ang sakit, ang pait ng buhay. Kaya kapag nakikita lang po natin ang pait ng buhay, hindi natin nakikita ang biyaya ng Diyos. Kagaya ng mga kitongin, hindi nila nakita ang biyaya ng Diyos. At kapag hindi natin nakikita ang biyaya ng Diyos, ano nakikita natin? Anong naranasan natin? Anong sambit ng ating mga bibig? Lekramo. Lekramo. Panginoon, bigat na ako. Panginoon, ito ba ang handog mo sa akin pagka mabuti kong tao? Ang bait-bait ko. Ang bait-bait ng aking anak. Ang kagalang ng aking mga anak.
Ito ang balik mo sa akin? Ito ang bigay mo sa akin? Hinanakit? Sakit sa buhay? Sakit sa puso? Naglilingkod ako, Panginoon. Nagsisimba ako. Hindi ho ba nanunumbat ho tayo? Naglereklamo tayo, nanunumbat tayo. Bakit? Dahil hindi natin nakikita ang biyaya ng Diyos. Nakalimutan po nating tanungin ng ating sarili, Panginoon, ano ba ang bigay niyong aral nito sa aking pasanin ko sa buhay? Hindi natin tinatanong yun. Panginoon, ano bang gusto mong mangyari sa buhay ko sa pasanan itong binigay mo sa aking pamumuhay? Hindi natin tinatanong yun. Bakit? Dahil ang ating pananampalataya sa Kanya ay wala. At sinasabi natin, nagsisimba naman ako, nagrorosaryo naman ako. Pero para po kayong isang butil, naalala niyo po yung tawag noon, the parable of the seeds? Isang butil na kung saan napunta sa dawagan. Pagsibol, sinakal. Nung pagsibol niya, sumibol na ang iyong pananampalataya, pero nasakal ng mga gawain, mga hinanakit, mga alalahanin sa buhay. Kaya ang iyong pananampalataya ay hindi lumago. Mga kaibigan ni Jesus, palaguin po niyong pananampalataya. Hindi maiwasan na tayo maghirap sa buhay. Dahil yaan ang palatandaan na tayo inaalagaan ng Diyos para sa ganun ang ating pananampalataya ay malalim at lumago ito sa buhay ho natin. Kapag lumalim ang iyong pananampalataya, lagi niyong tinatanong sa Diyos, Panginoon, saan tayo pupunta? Panginoon, saan mo ako dadalhin ngayon? Itong paghihirap ko ngayon, itong krus ko ngayon, saan mo ako dadalhin? Saan tayo tutungo, Panginoon? Dahil kapag malalim na po ang ating pananampalataya, lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating ginagalawan, ay mayroong pagpapahalaga. Nakikita natin ang halaga. Dahil nakikita natin ang Diyos. Lahat mayroong purpose. Lahat mayroong kahulugan. At lahat ay may kahulugan sa ating pamumuhay at may purpose sa ating buhay. Ang ating pamumuhay ay naging isang makulay. Yaan ang taong malalim ang pananampalataya. Yaan si Saint Paul of the Cross. Yaan ang inyong patron. Malalim ang kanyang pananampalataya. At sa kanyang pananampalataya, lahat ng kanyang mga bitbit niyang hinanaing sa buhay, inialay niya sa Diyos. At nung pag-alay niya sa Diyos, lahat ng kanyang mithiin sa buhay, lahat ng kanyang krus sa kanyang pamumuhay, doon nagkakaroon ng halaga ang kanyang buhay. Kaya masasabi po natin, it is not I who lives, it is Christ who lives in me. Because your faith has deepened and has grown. Kaya ho, makikita po ninyo, kapag ang pamumuhay po natin pananampalataya ay lumawak at lumago, makikita po ninyo, kagaya tayo ng isang Samaritano, babalik kay Jesus at magpapasalamat sa Kanya. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng iyong biyayang bigay. Dahil sa pagkakataon na binigay mo ang biyayang ito, ako ay lumago bilang tagapagsunod mo. Naway, tayong lahat dito marunong mag-alay ng kanilang mga krus sa Diyos. At para sa ganon, sa ating pag-aalay ng ating mga krus,
natatagpuan po natin ang kahalagahan po natin sa buhay. At kapag natagpuan po natin ang kahalagahan sa buhay, lahat ng ordinaryong hinahawakan po natin ay magkakaroon ng kulay. Dahil sa pamagitan ng ordinaryong mga bagay, nangungusap ang Diyos. Sa ordinaryong pagsikap, nakikita mo ang Diyos. Sa ordinaryong pasanin mo sa buhay, lagi mong kasama ang Diyos. Kapag nakikita mo lagi ang Diyos, lahat ng iyong pananampalataya ay nagsimula ng lumago. At yaan ang ating ebanghelyo ngayon, yaan ang Samaritano sa ating ebanghelyo sa ngayon. Amen.